The Divine Rank versus the Divine Rank. Kabanata 531, Kasal. Tian Sihay ay mukhang kalmado sa ibabaw, ngunit sa katotohanan, nawala na ito sa kanya. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao habang hinihiling na mapunit niya si Chinyu. Sa sandaling ito, ang kanyang pagkamuhi kay Chinyu ay umabot na sa pinakamataas. Tuldok tuldok tuldok. Tinala ni Chinyu si Old Mysterian palabas ng Yan Manor. Older Mysterian, alam mo na hinahanap ka ni Yan Sihay. Bakit ka pumunta sa Jingdo? Hindi maiwasang magtanong ni Chinyu. Medyo malungkot na sinabi ng matandang Mysterian, ikakasal na ang aking pinakamamahal na apo. Paanong hindi ako dumating? Taglit na natahimik si Chinyu. Alam niyang pinakamamahal ni Old Mysterian si Yan Rozo, ngunit hindi niya akalain na magsasapanganib siya na pumunta at bisitahin si Yan Rozo. Matandang Mysterian, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang magtagumpay si Hanwei, sabi ni Chinyu. Bahagyang napabuntong hininga ang matandang Mysterian, at mukhang hindi maganda ang kanyang ekspresyon. Pansamantalang nakahanap ng matutuluyan ang tatlo. Sa pagtingin sa dating pamilyar na manor ng pamilya Yan, si Old Mysterian ay napuno ng halo-halong damdamin. Hindi niya akalain na balang araw, itataboy siya ng sarili niyang anak sa Jingdo. Kuya Yan, huwag kang masyadong mag-alala. Bukas, sasamahan kita para dumalo sa tinatawag na kasal na iyon, sabi ni Chinyu. Tumango si Old Mysterian. Tumingin siya kay Chinyu at sinabing, naniniwala kami ni Rozo sa iyo. Tuldok tuldok tuldok. Mabilis na kumalat ang balita ng pagdating ni Chinyu sa Jingdo. Ang mga pamilyang Yan at Han ay nagtipon upang pag-usapan kung aatakihin ba o hindi ang Chinyu ng maaga. Ngunit ang mungkahing ito ay tinanggihan ni Hanwei. No need to worry. Mayroon akong ganap na kumpiyansa sa pagtanggal kay Chinyu, sabi ni Hanwei nang may kumpiyansa. Tian Sihay, na kanina patahimik, ay biglang tumayo at malamig na sinabi, kahit na may tiwala ka, ipapakalat ko pa rin ang sarili kong puwersa. Gusto kong ipaalam sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng masaktan ng isang aristokratikong pamilya. Ang biglaang pagsabog ay nagbigay ng takot sa lahat. Ang biglaang pagbabago sa ugali ni Yan Sihay ay lalong nagdulot ng pagkalito sa mga tao. Mr. Yan, anong nangyayari? Hindi maiwasang magtanong ni Hanmeng. Malamig na sinabi ni Yan Sihay, dapat kong ipaalam sa mayabang na brat na ito kung ano ang takot. Pagkasabi nito, sinara ni Yan Sihay ang pinto at umalis. Sa kanyang mga koneksyon at lakas, hindi masasabi kung gaano karaming kapangyarihan ang maaari niyang pakilusan. Pagkatapos ng ilang tawag sa telepono, si Yan Sihay ay kumilos ng malapit sa 8 Marshal Marquises. Mga Marshal Marquises iyon. Ang 8 Marshal Marquises ay halos katumbas ng bilang ng lahat ng Marshal Marquises sa Jingdo. Maliban sa Jingdo Martial Arts Association, malamang na walang makakalaban sa 8 taong ito. Bukod doon, tumawag din si Yan Sihay ng 12-dosenang mga armadong lalaki para dumalo rin sa kasal. Ito ay sapat na upang patunayan kung gaano kagalit si Yan Sihay. Nang gabing iyon, mapayapa si Jingdo. Ang lahat ay naghihintay para sa kasal ng siglo sa susunod na araw. Nakatayo si Chinyu sa harap ng bintana ng hotel, ngunit hindi makatulog ng mahabang panahon. Ang kanyang emosyon ay lubhang komplikado. Hindi na siya makapaghintay sa susunod na araw, ngunit medyo natatakot din siya sa pagdating ng susunod na araw. Rozo, ibinulong ni Chinyu ang kanyang pangalan sa mahinang boses. Hindi niya naiwasang makuyam ang kanyang mga kamao. Hindi nagkulang si Jingdo sa mga mayayaman. Sa ibaba ng hotel, panapanahong maririnig ang dagindong ng mga sports car. Mababa ang tingin ni Chinyu sa grupong ito ng mayayaman at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Iba-iba talaga ang buhay ng mga tao. Ang ilang mga tao ay nagbuwis ng kanilang buhay para lamang sa ilang tail ng pilak. At ang ilang mga tao ay ipinanganak sa kayamanan. Mayroon ding mga taong tulad ni Chinyu na nagpupumilit na mabuhay buong araw. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, dumating na ang ikalawang araw. Bago mag-umaga, umalis si Chinyu at ang dalawa pa sa hotel at dumiretso sa venue ng kasal. Sa sandaling ito, mayroon ng mga taong nagkukumpulan sa venue ng kasal.
Kahit ano paman, kailangan nating hayaan si Chinyu na mamatay dito ngayon, sabi ng malamig na boses. Ang tatlong taong ito ay walang iba kundi ang tatlong martial marquises mula sa Jingdo Martial Arts Association. Mukhang pinakilos ni Yan Sihai ang 8 martial marquises, sabi ng isa pang tao. Mukhang sumasakit ang ulo ni Yan Sihai sa batang ito. Sa tulong niya, maaaring maging mas madali ang mga bagay. O baka hindi na natin kailangan gumawa ng move. Tatanggalin ng anak ng pamilyang Han si Chinyu. Pagkatapos noon, unti-unting nawala ang tatlong tao. Sina Chinyu, Old Mr. Yan, at ang iba pa ay sumugod patungo sa maliit na bundok. Ang mga malalayong suburb ng maliit na bundok ay lubhang masigla ngayon. Hindi mabilang na mga mamahaling sasakyan ang nakaparada sa paanan ng bundok. May mga Rolls Royces, Bentleys, Mercedes-Benz, at iba pa. At sa bundok, ang napakalaking taluktok ng bundok ay artificial na nakasuporta sa isang malaking piraso ng patag na lupa. Sa patag na lupaing ito, may mga bulaklak at masarap na alak. At mayroong hindi mabilang na mga mesa at upuan para salubungin ang mga bisitang ito. Sa pagtingalo mula sa paanan ng bundok, makikita ang isang malaking palatandaan. Mayroong ilang mga salita na nakasulat dito. Groom, Han Wei. Nobya, Yan Ruozo. Dumating na ang lahat ng mahahalagang tao ng Jingdo. Maliban doon, marami rin ang mga bisitang dumating dahil nabalitaan nila ang tungkol sa kasal. Hindi tinanggihan ng pamilyang Han at Yan ang sinumang dumating. Sa harap, magkasamang nakaupo sina Han Meng at Yan Sihai habang tahimik na pinapanood ang engranding eksenang ito. Ilang taon na ba mula nang magkaroon si Jingdo ng ganoon kagandang eksena? Napabuntong hininga si Han Meng. Huminga si Yan Sihai ng kanyang tabako at huminga ng mahina. Ang huling beses na napakaraming tao ang dumating upang suportahan kami ay sa kaarawan ng aking ama. Tama iyan. Bahagyang tumango si Han Meng. Ang dahilan kung bakit napaunlad ang pamilya Yan hanggang ngayon ay dahil kay Emperor Yan. Sa buong Jingdo, iginagalang siya ng lahat. Kahit na ang old master ng pamilya Han ay hindi mabanggit sa parehong hininga. Parami ng parami ang mga bisita, at halos mapuno ng mga tao ang buong venue. May dumaong helicopter sa bundok. Hindi alam kung aling malaking shot ang bumaba. Dumating na rin ang mga tao mula sa pamilya Chu, sabi ni Han Meng. Bahagyang ngumuso si Yan Sihai, sino ang pakialam? Ang aming alyansa sa kasal ay gagawin kaming pinakamakapangyarihan sa Jingdo. Bahagyang tumango si Han Meng at ngumiti, sa ating alyansa sa kasal, talagang walang sinuman sa Jingdo ang makakapantay natin. Narito rin ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion. Sa sandaling ito, biglang napansin ni Yan Sihai ang isang magandang figure. Medyo pamilyar ang taong iyon. Mukhang siya si Elderly. Narito rin si Marky Baiwu. Marami ring big shot sa martial arts world ang dumating sa eksena. Si Ziyahang ng Jingdo Martial Arts Association ay natural na naghihintay dito ng maaga. Tatay, Tiyo Yan. Sa sandaling ito, si Han Wei, nakasuot ng puting suit, ay lumakad sa harapan nilang dalawa. Tito Yan pa rin ang tawag mo sa kanya. Palitan mo ang iyong address, nakangiting sabi ni Han Meng. Nagmamadaling sinabi ni Han Meng, tatay. Bahagyang tumango si Yan Sihai, na para bang kinilala niya ang manugang na ito. Napuno ng saya at pagkakaisa ang eksena. May humawak ng wine glass at lumapit para mag-toast. Pinabati kita, Young Master Han. Si Young Master Han at Miss Yan ay talagang isang match made in heaven. Ang kasal sa pagitan ng mga pamilyang Yan at Han ay tiyak na magdadala sa dalawang pamilya sa isang bagong antas. Si Han Wei ay puno rin ng pagmamalaki. Hinawakan niya ang wine glass at isa-isang nagpasalamat. Hindi maitago ang kanyang pananabik. Habang nagtatawanan at nagsisigawan ang lahat, biglang may sumabog na tunog mula sa di kalayuan. Nakita nila ang isang gintong liwanag na dumaan at walang awa silang bumasag patungo sa signboard na may nakaprint na mga salitang, Bride and Groom. Nabasag agad ang signboard. Kasunod nito, nakita nila ang isang binata na may hawak na signboard na nabasag sa dalawa habang paakyat ng bundok. Kabanata 532, patayin sila ng walang awa.
Ang malakas na tunog ay agad na umakit ng hindi mabilang na mga tingin. Lahat sila ay nakaramdam ng pagkalito sa hindi pamilyar na mukha na ito. Qin Yu. Agad na sumigaw si Han Meng, at lumapit ang isang umuugong na alon ng hangin. Ang boses na ito ay naglalaman ng malakas na panloob na lakas, at ito ay papalapit na sa vital point ni Qin Yu. Itinaas ni Qin Yu ang kanyang palad, at ang hanging alon na ito ay naging abo. Han Wei? Nagkita na tayo sa wakas, malamig na sabi ni Qin Yu. Pinaikit ni Han Wei ang kanyang mga mata. Nang magsasalita na sana siya, ikinaway ni Han Meng ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangang mabalisa. Kami ay isang aristokratikong pamilya. Kailangan nating panatilihin ang ating poise. Tumango si Han Wei. Malamig niyang sinulyapan si Qin Yu at hindi umimik. Siya si Qin Yu. Maraming araw na raw niyang hinahamon si Young Master Han, at tila pinatay pa niya si Old Mister Yan. Mukhang mag-aaway silang dalawa ngayon. Malinaw na nandito si Qin Yu para manggulo. Mukhang ordinaryo si Qin Yu, ngunit talagang naglakas loob siyang hamanin ang mga pamilyang Yan at Han. Nabalitaan ko na dahil ito sa anak ng pamilya Yan. Masiglang nag-usap ang lahat na may kakaibang hitsura sa kanilang mga mukha. Qin Yu? Ngayon ang malaking araw ni Young Master Han at Miss Yan. Nasaan ang mga Reg Along dinala mo? Walang pakialam na sabi ng namamahala sa reception. Sumulyap si Qin Yu sa kanya. Iniunat niya ang kanyang kamay at nahulog ang isang kabaong mula sa spatial magic artifact. Ito ay isang regalo na ibibigay ko kay Han Wei, malamig na sabi ni Qin Yu. Nalanghap ng lahat ang malamig na hangin. Isang kabaong sa kanyang malaking araw. Napakayabang. Kawili-wili. Hindi napigilan ni Han Meng ang mapangiti. Sumigaw ang namamahala sa pagtanggap ng mga bisita, isang kabaong. Pilasan mong kunin ang kabaong at lumabas ka. Malamig na tumawa si Qin Yu. Walang sinabi ang iyong amo, ngunit ikaw, isang lapdog, ay sumisigaw. Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway ni Qin Yu ang kanyang kamay at sinampal ang katawan ng kinauukulan. Agad na lumipad sa ere ang kinauukulan. Dahan daw ang itinaas ni Qin Yu ang kanyang palad at bumukas ang takip ng kabaong. Ang receptionist ay lumapag sa kabaong nang walang anumang paglihis. Qin Yu. Hindi na napigilan ni Han Wei. Kinuyam niya ang kanyang kamao at malamig na sinabi, sa tingin ko ay nililigawan mo si kamatayan. Gumisi si Qin Yu. Han Wei? Naaalala mo pa ba ang kasunduan natin? Kung ako ang mananalo, masunurin kang susuko kay Rozo. Hindi mo naman nakalimutan di ba? Pagkasabi niya nito ay nagulat ang lahat. Karamihan sa mga taong ito ay mga negosyante. Wala silang ideya na may ganoong kasunduan sina Qin Yu at Han Wei. Hindi ito sinasadya ni Han Meng itago. Gumisi siya at sinabing, syempre naaalala ko, pero, taya ka sa buhay mo. Ganyan din sa iyo. Si Qin Yu ay humakbang pasulong at agad na nakarating sa bakanteng espasyo sa gitna. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, malamig na sabi ni Qin Yu. Akmang kikilos na si Han Wei, ikinaway ni Han Meng ang kanyang kamay. Pagkatapos, tumayo si Han Meng at sinabing, lahat, ito ang espesyal na pagganap ng anak ko para sa lahat. Ito ay para pasayahin ang lahat. Maraming taon nang ginigipit ni Qin Yu si Miss Yan. Paulit-ulit itong tiniis ng anak ko, pero lalo lang siyang naging mapangahas. Kaya, sa araw ng kasal, nagpa siya ang aking anak na lutisin ang problema minsan at para sa lahat. Nang marinig ang mga salita ni Han Meng, hindi mapigilan ni Qin Yu na mapangiti. Ang daming kalokohan. Tumigil sa pagbaluktot sa katotohanan. Hindi nagalit si Han Meng. Pagkatapos ng lahat, sa mga taong naruroon, sino ang maniniwala sa mga salita ni Qin Yu? Older Mister Yan, humanap ka muna ng mauupuan, sabi ni Qin Yu. Tumango si Old Mister Yan at sinabi sa malalim na boses, mag-ingat. Huwag kang mag-alala, sabi ni Qin Yu. Pagkatapos, tumingin si Qin Yu kay Han Wei. Ang kanyang panloob na chi ay nagbabago-bago at mabilis na tumataas. Han Wei? Bakit hindi ka pa kumikilos? Sigaw ni Qin Yu. Ngumiti si Han Wei at sinabing, huwag kang mag-alala. May appointment ako sa mga reporters, pero hindi pa sila dumarating. Gusto kitang talunin ng personal sa harap ng lahat.
Wala ka namang tutol di ba? Okay. Sigaw ni Chinyu. Gusto ko ring malaman ng mundo na ang young master ng isang aristokratikong pamilya ay maaari ding matalo sa isang ordinaryong tao na tulad ko. Hindi napigilan ni Hanwei na tumawa ng malakas. Ang yabang. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Hindi mapakali si Chinyu kay Hanwei. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Yan Zihai at malamig na sinabi, Yan Zihai, nasaan si Rozo? Walang pakialam na sinabi ni Yan Zihai, wala kang karapatang malaman. Malamig ang ekspresyon ni Chinyu habang sinabi niya, Yan Zihai, sinasabi ko sa iyo, ano man ang mangyari, dadalhin ko si Rozo ngayon. Kung may magtangkang pigilan ako, papatayin ko sila ng walang awa. Nilaibat ng kanyang mga mata ang lahat ng naruroon. Para bang binabalaan niya ang lahat ng naruroon. Kabanata 533, sinabi ko sa iyong palayain mo siya. Ang boses ni Chinyu ay nagdala ng hindi masabi na panlalamig. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay hindi nagdulot ng takot sa karamihan. Sa halip, naging sanhi ito ng pagtawa nila. Ang yabang. Ano, tinatakot mo ba kami? Patayin kami ng walang awa. Alam mo ba kung sino tayo? Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung may mamatay sa atin? Ang yabang. Matapos patayin si Old Mr. Yan, naglakas loob pa rin siyang pumunta sa pamilya Yan para gumawa ng kaguluhan. Hindi niya talaga alam ang lugar niya. Ang kanyang mga salita ay pumukaw sa galit ng karamihan. Tila itinuring ng lahat si Chinyu bilang isang kaaway. Walang pakialam si Chinyu. Hindi naman siya mula sa bilog na ito sa simula, kaya paano siya matatanggap? Pagkatapos ng napakaraming karanasan, naunawaan na ni Chinyu. Ang tama o mali ay hindi mahalaga sa lahat. Ang mahalaga ay ang paghahati ng mga interes. Lumingon si Chinyu at hahanap na sana ng mauupuan. Sa sandaling ito, bigla niyang napansin ang pavilion master na nakaupo doon. Natigilan si Chinyu saglit bago siya nagmamadaling naglakad. Lord Pavilion Master, bakit ka nandito? Medyo nagulat na sabi ni Chinyu. Walang pakialam na sinabi ng Pavilion Master, ikaw ay isang elder ng Divine Alchemist Pavilion. Natural, kailangan kong sumama. Bagamat ang mga salitang ito ay tila mahalaga, ang kahulugan ay malalim. Ang Pavilion Master ay malinaw na narito upang takpan si Chinyu. Dahil dito, labis ding naantig si Chinyu. Panginoong Pavilion Master, ako. Hindi na kailangang magsabi ng mga salita ng pasasalamat. Pinutol ng Pavilion Master ang mga salita ni Chinyu. Masiglang tumango si Chinyu sa kanyang ulo. Pagkatapos niyang tulungan siya ng paulit-ulit, itinuring na ni Chinyu ang Pavilion Master bilang kanyang pamilya. Nakaupo dito, malinaw na naramdaman ni Chinyu na may hindi mabilang na mga mamamatay tao na internal chi na lumalapit sa kanya mula sa dilim. Maraming tao ang gustong pumatay sa akin ngayon, malamig na sabi ni Chinyu habang humihigop ng tsaa. Sinabi ng Pavilion Master, mas mainam na mag-ingat. Pagkatapos ng lahat, kaharap mo ang dalawang maharlikang pamilya. Tumango si Chinyu at sinabing, naiintindihan ko, Pavilion Master. Lumipas ang oras. Pagkarating ni Chinyu, medyo naging tense ang kapaligiran sa pinangyarihan. Walang laman ang mga upuan na kinauupuan ni Chinyu at ng Pavilion Master. Walang gustong lumapit sa kanila. Ang walang utang na loob na hayop na iyon ay may lakas ng loob na umupo doon, may nagmura sa dilim. Ginawa siya ng matandang misteryan, ngunit ginawa niya ang isang kaiyahiyang bagay. Nararapat siyang patayin. Ganap na hindi pinansin ni Chinyu ang mga sumpa ng karamihan. Tahimik niyang ininom ang kanyang tsaa at sinabi sa mahinang boses, ang katotohanan ay lalabas din mamaya. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Sa lalong madaling panahon, ito ay 11:30 ng umaga. Umupo doon si Chinyu na bahagyang nakapikit ang mga mata. Walang nikatiting na gulat sa mukha niya. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Chinyu ang isang sobrang pamilyar na internal chi. Bigla siyang nagmulat ng mata at napatingin sa Bentley na unti-unting lumalapit mula sa malayo. Ang harapan ng sasakyan ay natatakpan ng mga pulang bulaklak. Nang bumukas ang pinto ng kotse, nakita niya si Yan Rozo na naka-wedding dress. Rozo. Biglang tumayo si Chinyu.
Tumingin din si Yan Ruozo sa direksyon ni Chinyu. Chinyu? Ibinulong niya ang pangalan ni Chinyu, at hindi maiwasang lumitaw ang ngiti sa kanyang mukha. Wala nang pakialam si Chinyu sa anumang bagay. Humakbang siya sa direksyon ni Yan Ruozo. Chinyu? Huwag magmadali, sabi ng pavilion master na nakakunot ang noo. Gayunpaman, paano siya pakikinggan ni Chinyu? Naglakad siya patungo kay Yan Ruozo. Ano ang sinusubukan mong gawin? 2 kalahating hakbang na martial marquises ang agad na hamarang sa daanan ni Chinyu. Ano? Sinusubukan mo bang agawin ang nobya sa sikat ng araw? Malamig na sabi ng 2 tao. Magwala. Umungol si Chinyu at ang kanyang panloob na chi ay sumabog. Agad na napaatras ang 2 half-step na martial marquises. Tigilan mo siya. Sigaw ni Hanming mula sa itaas. Agad na tumayo ang hindi mabilang na mga martial artist at hinaranggan ang landas ni Chinyu. Mahigit 10 martial artist ang hamarang sa landas ni Chinyu. Kabilang sa kanila ang Inner Strength Grandmasters, Half-Step Martial Marquises, at walang kulang sa Martial Marquises. Malamig na sinulyapan ni Chinyu ang lahat at sinabi ang bawat salita, sinabi ko sa inyong lahat na sumigaw. Chinyu? Ito ay orihinal na walang kinalaman sa amin, ngunit ikaw ay masyadong mayabang. Hindi na talaga kami makatiis. Tama na yan. Si Miss Yan at Young Master Han ay isang match made in heaven. Hindi ka ba nakakahiya na makialam? Kung maglakas loob kang sumulong, huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. Pinandilatan ni Chinyu ang lahat at sinabi ang bawat salita, sinabi ko sa iyo na mawala ka. Habang nagsasalita si Chinyu, lumabas ang gininto ang liwanag mula sa katawan ni Chinyu. Isang nakakatakot na puwersa ang agad na gumulong. Matapos nilang maramdaman ang panloob na chi ni Chinyu, ang kanilang mga ekspresyon ay hindi maiwasang magbago. Napakalakas ng internal chi na ito. Ito ba talaga ang panloob na chi ng isang kalahating hakbang na martial marquis? Chinyu? Sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi? Ang martial marquis ay humakbang pasulong at sinabing walang pakialam. Ang apelyido ng taong ito ay Bai, at binigyan siya ng mga tao ng titulo, Martial Marquis Baiwo. Si Martial Marquis Baiwo ay napakalakas, kaya hindi siya natatakot kay Chinyu. Gayunpaman, hindi rin natatakot si Chinyu sa kanya, kahit na alam niyang hindi siya kapareha para sa kanya. Magwala. Pilit na umungol si Chinyu, at isang gintong liwanag ang agad na lumitaw bago dumiretso sa Martial Marquis Baiwo. Malamig na umungol si Martial Marquis Baiwo. Masyado kang bastos. Ikinumpas niya ang kanyang malaking palad at sinalubong ang kamao ni Chinyu. Pagkatapos ng lahat, si Martial Marquis Baiwo ay isang veteranong marquis, kaya paanong si Chinyu ang magiging kalaban niya? Mula sa pag-ataking ito, umatras ng ilang hakbang si Chinyu, at nakaramdam ng sakit ang kanyang mga kamao. Hindi tumigil si Martial Marquis Baiwo sa puntong ito. Hinawakan niya si Chinyu, at sa isang nakakatakot na puwersa, idiniin niya si Chinyu sa lupa. Hindi mo alam ang lugar mo. How dare you attack a Martial Marquis? Malamig na sabi ni Martial Marquis Baiwo. Ang mga tao sa paligid niya ay sumigaw, Martial Marquis Baiwo, turuan siya ng leksyon. Martial Marquis Baiwo, hindi natin maaaring pabayaan ang batang ito. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Ipinatawag niya ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan, at isang malaking puwersa ang sumabog. Maging ang ekspresyon ni Martial Marquis Baiwo ay nagbago ng ilang sandali. Naramdaman na lang niya ang mga alon ng pamamanhid sa kanyang palad, na para bang hindi na niya kayang pigilan pa. Sa sandaling ito, isang malakas na sampal ang tumunog. Nakita niyang nakatayo na si Yan Ruozo sa harap ni Chinyu. Ang kanyang puwersa ay hindi malakas, ngunit ito ay tumama sa mukha ni Martial Marquis Baiwo. Hayaan mo siya, malamig na sabi ni Yan Ruozo. Ibinuko ni Martial Marquis Baiwo ang kanyang bibig at ipinaliwanag, Miss Yan, ako. Sinabi ko sa iyong bitawan mo siya. Hindi na nagsalita pa si Yan Ruozo at binigyan si Martial Marquis Baiwo ng isa pang malinaw na sampal sa mukha. Si Martial Marquis Baiwo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at hindi siya kusang binitawan. Pagkatapos ng lahat, si Yan Ruozo ang panganay na anak na babae ng pamilya Yan.
Kahit isa siyang martial marquee, matiis lang niya ito. Chinyu? Kamusta ka? Dahan daw ang tinulungan ni Yan Ruozo si Chinyu na tumayo. Ang kanyang ekspresyon na kanina ay kasing lamig ng yelo, ngayon ay may napakagandang ngiti. Kabanata 534, Ruozo, nakita kita muli. Nagtama ang kanilang mga mata. Si Chinyu, na noon pa man ay matyaga at hindi sumusuko, ay hindi na nakayanan. Sa tuwing kaharap niya si Yan Ruozo, parang bata si Chinyu. Hinailan niya si Yan Ruozo at pinigilan ang emosyon sa kanyang puso. Sinubukan niyang manatiling kalmado at sinabing, ayos lang ako. Ikinagagalak kitang makitang muli. Ako rin, sabi ni Yan Ruozo sa mahinang boses. Ang biglaang pagbabago ay nagulat sa lahat ng naruroon. Sina Yan Ruozo at Chinyu, parang may nararamdaman para sa isa't isa. Sa itaas, si Han Wei ay nagngangalit sa galit habang kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Ang pangit pa ng ekspresyon ni Han Meng. Sa harap ng napakaraming tao, ito ay simpleng kahihiyan sa pamilyang Han. Hilahin sila, malamig na sabi ni Yan Sihai. Sa paligid nila ay may agad na lumapit. Malamig silang tiningnan ni Yan Ruozo, at agad silang natigilan. Kahit ano pa, ikaw ang pinakamahalaga. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili. Tumayo si Yan Ruozo sa kanyang mga tiptoes at bahagyang tinapok ang ulo ni Chinyu. Hindi napigilan ni Chinyu ang sarili kahit sandali. Huminga siya ng malalim, saka kinuyam ang kanyang kamao at sinabing, Ruozo, hintayin mo ako. Ilalabas kita sa Jingdo ngayon. Okay, hihintayin kita? Seryosong sabi ni Yan Ruozo. Miss Yan. Mabilis na naglakad ang mga tao ng pamilya Yan papunta sa gilid ni Yan Ruozo. Napatingin si Yan Ruozo kay Chinyu. Pagkatapos, sinundan niya ang dalawang tao at dahan-dahang pumasok sa bilya. Ang mga mata ni Chinyu ay patuloy na nakatitig sa likod ni Yan Ruozo. Ang pinanibik sa kanyang puso ay ganap na sumabog sa sandaling ito. Han Wei. Umungol si Chinyu. Ang nakakatakot na lakas ng loob ay sumugod kay Han Wei. Sinabi rin ni Han Wei sa malamig na boses, Chinyu, you demand be starved. Ang dapat mamatay ay ikaw. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at sinabi. Tian Sihai, na nasa gilid, ay malamig na nagsabi, Chinyu, gaano kakalakas loob na hamanin ang kapangyarihan ng pamilyang yan. Yan Sihai, mas nararapat kang mamatay. Nagngangalit si Chinyu at sinabi. Para sa kapakanan ng mga benepisyo, kayong mga nakasuot na hayop na nakabalat kayo ay maaaring baliwalain ang anuman. Hindi talaga gusto ni Yan Ruozo si Han Wei. Hindi mo ba alam yon? Bakit kailangan mong pilitin sina Yan Ruozo at Han Wei na magkasama? Mayaman ka na, bakit ang gaaman mo pa? Nang marinig ito ni Yan Sihai, agad niyang hinampas ang mesa at tumayo. Tinuro niya si Chinyu at sinabing, anong kalokohan ang binubulalas mo? Alam mo di man ang sinasabi ko. Ang hamak mo. Malakas na nagmura si Chinyu. Sa harap ng napakaraming tao, si Yan Sihai ay pinagalitan ni Chinyu. Natural, nakaramdam siya ng hiya. Chinyu? Tama na. Sa sandaling ito, si Yan Yongxiu, na nakaupo sa tabi ni Yan Sihai, ay umubo. Sumulyap si Chinyu kay Yan Yongxiu at nginisyan. Yan Yongxiu, akala ko dati ay gentleman ka, pero sa huli, duwag ka. Noong una tayong magkita, paulit-ulit mong sinasabi na ginagawa mo ito para kay Ruozo, ngunit sa huli. Ang resulta ay napanood mo si Yan Sihai na itulak ang iyong anak na babae sa mabuhay na Hle. Karapat-dapat ka bang maging ama niya? Nagbago ang ekspresyon ni Yan Yongxiu. Nagalit siya, Chinyu, bakit ka parang asong baliw? Kinakagat mo ang sinumang nakikita mo. Mali ba ako? Gumisi si Chinyu. Hinayaan mo si Yan Sihai na gawing kasangkapan si Ruozo. Hindi ka karapat-dapat na maging ama. Alam mo na hindi patay si Old Mr. Yan, pero wala kang lakas ng loob na magsabi. Hindi ka rin karapat-dapat na maging anak niya. Kung hindi ka tatay ni Ruozo, matagal na kitang pinagalitan. Pissed ka, ni hindi mo alam kung gaano ka ka-scumbag. Natahimik ang karamihan. Lumunok. May tahimik na napalunok. Totoo ba ang sinabi ni Chinyu? Sinabi niya na hindi patay si Old Mr. Yan. Ano ang ibig sabihin nito? Si Chinyu ay isang batang matalas ang dila.
Hindi siya nagpapanik kung kaharap ang isang aristokratikong pamilya tulad ng pamilya yan. I have to say, medyo may guts siya. Sa itaas, malamig na sinabi ni Yan Sihay, anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Sa tingin mo ba may karapatan kang magpasya sa mga gawain ng ating pamilya? Sinabi ko sa iyo na tiyak na pakakasalan ni Yan Ruozo si Han Wei. Hindi mo ito mapipigilan, at hindi mo rin mababago ang aming mga iniisip. Gumisi si Qin Yu. Hindi ko naisip na baguhin ang isip mo. Kailangan ko lang patayin si Han Wei. Ang yabang. Hindi na napigilan ni Han Wei. Siya ay humakbang pasulong, at ang kanyang buong katawan ay napuno ng enerhiya. Qin Yu, hindi ito ang lugar para magsalita ka ng walang kaparerekon. Malamig na sabi ni Han Wei. Patayin mo ako. Sa tingin mo ba ay sapat na ang iyong kakayahan upang gawin ito? Tatapakan kita hanggang sa mamatay na parang langgam. Sige, subukan mo. Ang panloob na chi ni Qin Yu ay sumabog din sa sandaling ito. Ang banggaan ng dalawang internal chi ay agad na nagdulot ng isang bagyo. Ang mga nakapaligid na tao, na natatakot na maapektuhan, ay hindi napigil ang ilipat ang hapagkainan pabalik. Isang malaking bakanteng espasyo ang nabuksan sa pinangyarihan. Isang malaking labanan ang malapit ng sumiklab. Sa sandaling ito, isang sasakyan ang pumasok. Mayroong ilang malalaking salita na nakasulat sa kotse, Jingdu Martial Arts Association. Nang huminto ang sasakyan, nakita nila ang isang grupo ng mga reporter na may mga kamera na tumatakbo palabas ng sasakyan. Nandito na sila sa wakas. Huminga ng malalim si Han Wei. Malamig siyang tumingin kay Qin Yu at sinabing, Qin Yu, oras na para mamatay ka. Ikinuyom ni Qin Yu ang kanyang kamao at sinabi, hindi na ako makapaghintay na makita kang ibaba ang iyong mapagmataas na ulo. Ganon ba? Pinaikit ni Han Wei ang kanyang mga mata at ninisyan. Kung kaya kitang year ako ng isang beses, kaya kitang year ako ng maraming beses. Halatang kinukutya niya ang una nilang pagkikita. Gumisi si Qin Yu. Han Wei, pagsisisihan mong hindi mo ako pinatay noon. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Qin Yu ang kanyang ulo at tumingin sa isang bintana sa bilya. Pinapanood ni Yan Ruozo ang eksenang ito. Humarap si Qin Yu sa direksyon ng bintana at nagpakita ng kumpiyansa ng ngiti. Natural na napansin ni Han Wei ang eksenang ito. Tinundan niya ng tingin si Qin Yu at lumingon sa bintana. Pagkatapos noon, hindi maiwasang magdilim ang kanyang ekspresyon. Qin Yu? Tatapakan kita sa harap ni Yan Ruozo. Malamig na sabi ni Han Wei. Ipapaalam ko sa kanya kung gaano kalala ang panlasa niya sa mga lalaki. Kasabay ng galit na dagindong ni Han Wei, ang enerhiya sa kanyang katawan ay agad na sumabog at binaton niya ng suntok si Qin Yu. Halika, tingnan ko kung gaano kakagaling bilang isang young master ng isang aristokratikong pamilya. Galit ding umungal si Qin Yu. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng gininto ang liwanag at siya ay naghagis ng isang mabangis na suntok. Kabanata 535, ang dakilang labanan. Ang unang head-on collision sa pagitan ng dalawang kamao ay sumabog sa sandaling ito. Hindi lang ito isang sagupaan sa pagitan ni Qin Yu at Han Wei, kundi isang sagupaan din sa pagitan ng mababang uri at ng mga aristokratikong pamilya. Boom! Isang malakas na tunog na parang kulog ang umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga, at isang nakakatakot na shockwave ang mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon kung saan silang dalawa ang sentro. Hindi mabilang na mga mesa at upuan ang nabasag on the spot. Kung hindi dahil hawak ni Marshal Marquezes ang kuta, lahat ng ordinaryong tao na naruroon ay malamang na namatay sa banggaan na ito. Napaatras ng ilang hakbang ang dalawa na puno rin ng lamig sa mukha. Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Han Wei at sinabing, mukhang kawawa ka lang. Nagdududa ako ngayon kung paano mo pinugutan ng ulo ang Marshal Marquis. Pinaikit ni Han Wei ang kanyang mga mata at sinabing, ngayon lang, 10% lang ng lakas ko ang ginamit ko para sa suntok na iyon. Dahan daw ang nilabasan ng kanyang panloob na chi. Sa isang iglap, ang buong pulutong ay nakaramdam ng matinding panggigipit, na para bang isang malaking bundok ang dumidiin sa kanilang mga dibdib. Si Qin Yu, na nasa gitna, ay hindi nagbago ng kanyang ekspresyon.
Ang kanyang katawan ay naglabas din ng isang matinding panloob na chi, na bumubuo ng isang paghaharap dito. Qin Yu, ipapaalam ko sa iyo na ang lahat ng iyong pagsusumikap ay hindi karapat-dapat na banggitin, malamig na sabi ni Han Wei. Dahil, pinanganak ako higit sa inyong lahat. Sinabayan ng isang paputok na dagindong, biglang iniabot ni Han Wei ang kanyang dalawang kamay pasulong. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang natipon sa kanyang mga palad. Ang isang nakakatakot na pressure ay agad na kumalat sa buong karamihan. Si Han Wei ay talagang karapat-dapat sa kanyang reputasyon. Talagang na-activate niya ang ganoong kapangyarihan ng napakadali. Nang makita ito ng lahat, hindi nila maiwasang mapasigaw. Pumunta ka sa Hle. Sa sandaling ito, nagpakawala ng galit na dagindong si Han Wei. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ilang nakakatakot na sinag ng liwanag ang agad na lumipad sa kalangitan. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang dumiretso sa Qin Yu. Sa isang iglap, maraming bitik na parang sapot ng gagamba ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Qin Yu. Bitik. Sa wakas, hindi nakayanan ng lupa ang napakalaking puwersang ito at nagsimulang gumuho. Ang katawan ni Qin Yu ay ibinagsak din sa lupa ng napakalaking puwersang ito. Sa isang iglap, tumaas ang usok at alikabok sa hangin. Ang mga durog na bato ay bumaril sa lahat ng direksyon tulad ng mga bala. Isang malaking hukay ang biglang lumitaw sa harap ng lahat. Natahimik ang karamihan. Lahat ay nakatingin sa usok at alikabok. Magtatapos ba ito ng ganito? May nagsalita sa mahinang boses. Kung ito ay magtatapos sa ganito, kung gayon ang labanan na ito ay magiging walang kabuluhan, walang pakialam na sabi ng isang binata. Ang nagsalita ay walang iba kundi ang anak ni Yan Zihai, si Yan Jinyao. Your words make sense, nakangiting sabi ng isang gwapong binata sa tabi niya. Ang pangalan ng binatang ito ay Zhuang Teng. Siya ay isang batang master ng pamilya Zhuang, at ang kanyang lakas ay katulad din ng kapangyarihan. Kailangan kong aminin na ang lakas ni Han Wei ay hindi maaaring maliitin. Kahit sa buong Jingdo, top-notch siya. Lumapit ang isa pang binata. Ang pangalan ng taong ito ay Chu Heng, at siya ay biolohikal na kapatid ni Chu He daw. Dumating lahat itong mga sikat na henyo ng Jingdo. Ang kanilang layunin ay hindi dumalo sa kasal, ngunit upang panoorin ang labanan na na-hyped up sa mahabang panahon. Tama si Kuya Chu. Kahit tayo, baka masubitan tayo. Sumang-ayon ang lahat sa mga salita ni Chu Heng. Si Yan Jinyao lang ang nanatiling tahimik. Nakatingin lamang siya sa unti-unting pagbagsak ng alikabok na walang pakialam. Nang bumagsak ang alikabok, lumitaw ang isang nakakatakot na eksena. Ang mga damit ni Qin Yu ay nahila ng napakalaking puwersang ito, ngunit ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw. Walang kahit isang sugat sa katawan niya. Nababalot ng gintong liwanag ang buong katawan niya. Ang kanyang mga mata na naglalaman ng layuning pagpatay ay malamig na tumingin kay Han Wei. Ang lakas ng katawan. Hindi napigilan ni Chu Heng na mapasigaw sa gulat. Napabuntong hininga din si Zhuang Teng na nasa tabi niya. Mukhang may kakayahan si Qin Yu. Hindi mapigilan ni Han Wei na sumimangot. Malamig niyang sinabi, Qin Yu, talagang nabubuhay ang iyong katawan sa reputasyon nito. Sayang at walang silbi. Pagkatapos sabihin iyon, biglang nawala si Han Wei, at sa isang kisap mata, dumating siya sa harap ni Qin Yu. Ang napakabilis niyang bilis ay naging dahilan ng pagsigaw ng mga tao. Ang sumunod na segundo, ang palad ni Han Wei, na nabalot ng ningning, ay marahang tinapik ang dibdib ni Qin Yu. Boom! Sa sandaling dumampi ang palad sa kanya, agad na napaatras si Qin Yu ng ilang hakbang. Isang napakalakas na puwersang panloob ang tila sumabog sa katawan ni Qin Yu. Ang pamamaraang ito ay itinuro sa kanya ni Zia Hang, at ang kanyang kamao ay naglalaman ng napakalakas na puwersang tumagos. Isa rin itong diskarte na espesyal na ginawa ni Zia Hang para magamit ni Han Wei para harapin ang matigas na katawan ni Qin Yu. Ngayon, ang diskarteng ito ay nasa kamay ni Han Wei, at nagpakita ito ng mas malakas na puwersa. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, naging malamig ang ekspresyon ni Han Wei. Kalmado ang ekspresyon ni Qin Yu. May puting marka na naiwan sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang panloob na chi ay hindi nabawasan kahit kaunti.
Talagang kinuha niya ito. Hindi napigilan ni Zhuang Teng na mabigla. Ang katawan ng batang ito ay lampas sa imahinasyon. Hindi dapat ganito. Nakita ko na ang suntok ni Han Wei kanina. Ang panloob na lakas ni Han Wei ay iturok sa kanyang katawan, parang bombang sumasabog sa kanyang katawan, mabagal na sabi ni Chu Heng. Maaaring kasing lakas din ng bakal ang kanyang mga laman loob. Taglit na bakas ang gulat sa mukha ng lahat. Tian Sihai, na nakaupo sa harapan, ay may bakas ng disgusto sa kanyang mga mata. Iyon lang ba ang kayang gawin ni Han Wei? Sa dalawang magkasunod na beses, hindi man lang nawala ng buhok si Qin Yu. Malamig na sabi ni Yan Sihai. Mr. Yan, huwag kang mag-alala. Nagamit lang ni Han Wei ang 20% ng kanyang lakas ngayon lang, mabilis na paliwanag ni Zia Hang. Tinubukan din ni Han Meng na pakinisin ang mga bagay-bagay. Mr. Yan, galit na galit ang anak ko kay Qin Yu. Natatakot ako na ayaw niyang patayin siya ng ganoon lang. Hindi ba mas malupit na dahan daw ang pahirapan ng iyong biktima? Natatawang sabi ni Han Meng. Bahagyang bumantong hininga si Yan Sihai at hindi nagsalita. Sa di kalayuan, tinapik ni Qin Yu ang alikabok sa kanyang katawan. Tumingin siya kay Han Wei at nginisyan. Mukhang may mali sa likod ng balitang pinatay mo ang isang martial marquis. Sumimangot si Han Wei, at nanliit ang kanyang mga mata. Tulad ng sinabi ni Qin Yu, na ang martial marquis ay isang kriminal lamang ng Jingdo Martial Arts Association. Noong nag-away sila, napilayan na siya ng Jingdo Martial Arts Association. Tinamantala lang ni Han Wei ang sitwasyon at ginamit ito upang lumikha ng prestihiyo para sa kanyang sarili. Iyon lang. Han Wei? Kung pareho tayong half-step martial marquises, hindi ka magiging katapat ko, malamig na sabi ni Qin Yu. Ganun ba? Nagtaas ng kilay si Han Wei at ngumisi. Qin Yu, masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Sa isang malakas na dagindong, ganap na sumabog ang panloob na chi ni Han Wei. Ang kanyang panloob na chi ay mabilis na umakyat, at ang mga sinag ng pulang ilaw ay bumabalot sa paligid ni Han Wei. Sa isang iglap lang, ang lakas ni Han Wei ay tumaas ng 12 puntos. Ang nakamamatay na internal chi sa kanyang katawan ay naging sanhi ng biglang pagbaba ng temperatura. Rumble! Ang nakakatakot na puwersa ng chi ay talagang dinurog ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Nagdulot ito ng isang bagyo, na tuluyang nagwasak sa maselang pinalamutian na lugar na ito. Si Marshal Marquis Bai at ang iba pa ay nagmamadaling kumilos para protektahan ang lahat. Ang katawan ni Han Wei ay natatakpan ng isang layer ng pulang ilaw. Sa isang sulyap, mukha siyang demonyo. Gumisi siya habang nagpapakita ng nakakatakot na ngiti. Qin Yu? Nagsisimula pa lang ang lahat. Ang nakakatakot na boses ni Han Wei ay pumasok sa tenga ng lahat. Kabanata 536, Qin Yu vs Han Wei. Sa sandaling ito, ang lakas ni Han Wei ay biglang tumaas ng ilang puntos. Maging ang mga henyo ni Jingdo sa di kalayuan ay may bakas ng pagkagulat sa kanilang mga mukha. Anong klaseng teknik ito? Nagtatakang tanong ni Zhuang Teng. Hindi ko alam. Ito marahil ang mana ng Jingdo Martial Arts Association. Napakalakas ng internal chi ni Han Wei. Kahit ilang metro ang layo niya, bakas pa rin ang takot sa mga tao. Sa entablado, buong pagmamalaki ni Han Meng, Mr. Yan, opisyal na nagsimula ang palabas. Hintayin mo na lang kung paano gumaganap ang iyong manugang. Bahagyang tumango si Yan Sihai, at sa wakas ay lumitaw ang isang nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha. Qin Yu, mas mabuting sumunod ka na sa lahat. Kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong lumaban. Sigaw ni Han Wei at biglang nawala. Sa isang kisap mata, nasa harap na siya ni Qin Yu. Kapag nahaharap sa gayong pag-atake, hindi nang ahas si Qin Yu na maging pabaya. Mabilis niyang itinaas ang kanyang mga braso para protektahan ang kanyang noo. Dong! Matigas na doma po ang suntok na ito sa braso ni Qin Yu. Dahil sa matinding puwersa, ang katawan ni Qin Yu ay dumalsda sa lupa ng 12 metro. Hindi lamang iyon, ngunit ang gininto ang liwanag sa braso ni Qin Yu ay natusok, at maraming sugat ang lumitaw sa kanyang katawan.
Ibinaba ni Chinyu ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang sariling braso at sinabi sa malalim na boses, tulad ng inaasahan sa isang young master mula sa isang maharlikang pamilya. Gaya ng inaasahan, hindi siya isang taong maaaring ihambing ng isang ordinaryong half-step na martial marquee. Sa isang suntok lang, natusok na niya ang saintly body technique ni Chinyu. Ang antas ng lakas na ito ay sapat na upang talunin ang halos kalahating hakbang na martial marquises. Chinyu, ito ay simula pa lamang. Enjoy it. Galit na umungol si Han Wei, at muli, lumapit siya. Kailangang sabihin na ang bilis at lakas ni Han Wei ay umabot na sa pinakamataas. Maging si Chinyu ay sunod-sunod na napaatras. Ang kamao ni Han Wei, na nababalot ng pulang ilaw, ay parang pulang ulan na patuloy na bumagsak. Magaling. Sa entablado, tumango si Yan Sihay sa kanyang ulo bilang kasiyahan. Ayan, patayin mo na siya sa lalong madaling panahon. Nagmamadali ding sumigaw si Zia Hang. Takot na takot siya na biglang mag-counter-attack si Chinyu. Tila pinipigilan si Chinyu at hindi makaganti. Anong klaseng spell ito? Sobrang kakaiba, sabi ni Chu Heng na nakakunot ang noo. Tian Jinyaw, na tahimik sa buong panahon, ay walang pakialam na nagsabi, marahil ito ay isang lihim na spell na ipinasa ng pamilyang Han. Nakita ko na ang silid-aklata ng Jingdu Martial Arts Association, ngunit hindi pa ako nakakita ng ganitong uri ng spell. Boom! Sa sandaling ito, ang mabangis na kamao ni Han Wei ay biglang bumagsak sa dibdib ni Chinyu. Lumipad ang katawan ni Chinyu ng 12-dosenang metro ang layo, at dumura siya ng isang subo ng dugo. Hahaha! Nang makita ito, hindi napigilan ni Han Wei na mapatawa. Malamig siyang tumingin kay Chinyu at sinabing, ito ba ang lakas mo? Ito ba ang resulta ng iyong maingat na paglilinang? Ang ilalim ng klase ay palaging magiging nasa ilalim ng klase. Ang langgam ay palaging magiging langgam. Hinding-hindi magkakaroon ng pagkakataong baguhin ang mga bagay-bagay. Sa pagtingin sa hindi nababagabag na ekspresyon ni Han Wei, si Chinyu ay hindi pa rin nagpapakita ng anumang gulat sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang tumayo sa lupa at ngumisi. Han Wei, ito ba ang iyong buong lakas? Kaya lang. Biglang nanliit ang mga mata ni Han Wei at malamig na sinabi niya, anong sabi mo? Sabi ko, mas mahina ka sa inaakala ko. Pinag-cruise ni Chinyu ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at mukhang kalmado. Talas ang dila, tingnan natin kung makangiti ka pa pagkatapos kitang tapakan. Galit na umungol si Han Wei at muling lumapit. Sa ilalim ng pagbabalot ng pulang ilaw, ang lakas ni Han Wei ay umabot sa pinakamataas at maging ang kanyang pisikal na katawan ay naging hindi nasisira. Bago pa man dumating ang kanyang kamao, ang nakakatakot na hangin ng kamao ay nakaangat na sa lupa ng ilang talampakan. Mamatay. Paulit-ulit na umuungal si Han Wei. Ang pulang kulay sa kanyang kamao ay namuo sa tuktok nito. Han Wei, ipapaalam ko rin sa iyo, na ang background ng iyong pamilya ay hindi na kailangang banggitin. Ang malamig na boses ni Chinyu ay pumasok sa tainga ni Han Wei. Nang malapit nang bumasag ang kanyang kamao sa katawan ni Chinyu, biglang tumaas ang panloob na chi ni Chinyu. Ang kanyang mga mata ay naging pula ng dugo, at ang marka ng Divine Dragon Power ay lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ay hindi. Naramdaman ang malaking pagbabago sa panloob na chi ni Chinyu, biglang naramdaman ni Han Wei na may mali. Boom! Isang gintong liwanag ang bumungad. Inactivate ni Chinyu ang Absolute Beginning Sacred Fist sa kanyang kamay, at isang nakakatakot na kapangyarihan ang bumuhos. Marahas na nagsalpukan ang magkabilang kamao sa sandaling ito. Sa isang sulyap, natabunan na ng mga ginto at pulang ilaw ang dalawang figure. Dalawang ilaw lang ang nakikita ng isa na nag-aaway. Rumble! Isang nakakatakot na pag-agos ng panloob na chi ang dumaan. Walang humpay ang hagong sa venue, at ang buong maliit na bundok ay tila babagsak na. Lahat ng martial marquises na naroroon, mangyaring protektahan ang venue ng sama-sama. Malakas na sigaw ni Martial Marquis Bai. Saglit, maraming martial marquises ang nagmamadaling nag-activate ng kanilang mga spell para patatagin ang venue. Boom! Sa gitna ng liwanag, isang paputok na tunog ang narinig. Kasunod nito, isang figure ang nakitang umatras paatras.
Nanlaki ang mata ng lahat, parang gusto nilang makita ng malinaw kung sino ang pinalipad. Ang taong iyon ay Han Wei. May sumigaw sa gulat. Gaya ng inaasahan, mabilis na bumaril ang figure ni Han Wei bago bumagsak sa isang maliit na burol. Maraming mga marka ng dugo ang lumitaw sa kanyang katawan, at nagsimula siyang umubo ng dugo. Ang dugong ito, na may halong pulang ilaw, ay medyo nakakatakot. Paano ito posible? Sa itaas, biglang tumayo si Han Meng at tinitigan ang eksenang ito. Han Wei, ayusin natin ang score sa pagitan mo at sa akin ngayon. Pilit na umungol si Qin Yu, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay ganap na sumabog. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay tumaas sa pinakamataas. Ang kanyang buhok ay tumalsik ng husto, at lumakad siya ng may kahanga-hanga at hindi magagapi na posture na mas nakakatakot. Ito na ba ang buong lakas ni Qin Yu? Sa hindi kalayuan, bahagyang ipinikit ni Zhuang Teng ang kanyang mga mata, na para bang nakaramdam siya ng bakas ng pressure. Kung hindi mamatay ang batang ito, tiyak na magiging malaking kalaban natin siya sa hinaharap, sabi ng isang henyo mula sa isang aristokratikong pamilya sa malalim na boses. Sa sandaling ito, isang gintong sinag ng liwanag ang biglang bumaril at dumiretso sa Han Wei. Ang malaking gininto ang figure ay dumating na may panunupil na puwersa at bumagsak sa katawan ni Han Wei. Bang! 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 Ang bawat suntok ni Qin Yu ay tila naglalaman ng kanyang kumpiyansa at malakas na kalooban na manalo, at lahat ng sama ng loob ay nailabas sa sandaling ito. Hindi mabilang na malulutong na tunog ang nagmula sa pagitan nilang dalawa, at paulit-ulit na napaatras si Han Wei. Maging ang pulang ilaw sa kanyang katawan ay lumabo ng ilang degrees. Tahimik ang buong venue, parang walang nang ahas na maniwala sa mga nangyayari. Ang marangal na young master na si Han ay talagang binugbog ng isang mas mababang hanay. Paano ito naging posible? Anak, si Han Meng, ang kanyang mga mata na nagpapakita ng bakas ng pag-aalala, ay galit na tumayo. Tian Sihai, na nakatayo sa tabi niya, ay may galit na galit sa kanyang mukha. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, malamig niyang sinabi, sa kabutihang palad, nakahanda ako. Huwag mag-alala, hindi magpapatalo si Han Wei. Nagmamadaling paliwanag ni Zia Hang. Malamig na sumulyap sa kanya si Yan Sihai at hindi nagsalita, na para bang pinag-iisipan niya kung papatayin si Qin Yu o hindi. Matatalo ba si Han Wei? Medyo nagulat na sabi ni Zhuang Teng. Sumulyap si Yan Jinyaw sa kanya at sinabing, kung napakasimple lang nito, hindi na sana na-hype ang malaking labanang ito ng ganoon katagal. Tahimik siyang tumingin sa larangan ng digmaan, na parang may hinihintay. Tama na. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Han Wei. Qin Yu? Papatayin kita. Mabilis na umatras si Han Wei. Siya ay napuno ng dugo, at ang kanyang ekspresyon ay mabangis. Pagkatapos, itinaas ni Han Wei ang kanyang mga kamay, na parang nag-condense siya ng ilang spell. Rumble! Isang parang kulog na tunog ang nagmula sa langit, at pagkatapos, isang dugong pulang matalim na talim ang lumitaw sa hangin. Ang matalim na talim na ito ay tila nagmula sa langit, at isang napakarilag na aura ang kumalat. Ang full moon demon blade ni Hanshu, sabi ni Yan Jinyaw sa malalim na boses. Narinig ko na rin. Sinasabi na ito ay isang spell ng divine rank na makakabawas sa lahat ng bagay sa mundo. Nagulat din na sabi ni Zhuang Teng. Hanshu. Tiyuhin ni Han Wei. Kulat na sabi ni Chu Heng. Oo, siya ay nasa ikatlong ranggo sa listahan. Bahagyang tumango si Yan Jinyaw. Nakita ko na ang spell na ito noon, at muntik na akong mamatay sa ilalim nito. Sa sandaling ito, isang binata ang lumakad mula sa gilid. Nang makita ang binatang ito, medyo nagulat ang iilan sa kanila. Ang pangalan ng lalaking ito ay Kung Yun, at ang kanyang ama ay Kung Luo, na pangalawa lamang kina Ye Ching at Jiang He. Kuya Kung, ganoon ba kalakas ang discarding ito? Nagtatakang tanong ni Zhuang Teng. Tumango si Kung Yun at sinabing, sa mga kapareho ng level, sa tingin ko walang makakaligtas sa teknik na ito. Hindi ko talaga akalain na mapipilitin si Han Wei sa ganoong lawak. Kabanata 537, Divine Rank versus Divine Rank. Sa gitna ng hangin, ang malaking pulang espada ay dahan-dahan pa ring nagmumuni-muni.
Pinawi ng pulang ilaw ang kalangitan at naging pula ang buong kalangitan. Ang ekspresyon ni Chinyu ay same time, ang kanyang mga kalamnan ay naninigas, at ang kanyang panloob na chi ay mabilis na nababagay sa tuktok nito. Dahil si Han Wei ay ang young master ng isang aristokratikong pamilya, natural na hindi tumigil doon ang kanyang lakas at kapangyarihan. Sa makatuwid, ang spell na ito ay hindi naging sanhi ng labis na pagkagulat ni Chinyu. Chinyu? Pumunta sa Hle. Nanginginig ang mga kamay ni Han Wei. Pagkatapos, sa isang malakas na dagindong, ang napakalaking espada na iyon ay tumunog patungo kay Chinyu. Ang malaking pulang espada na ito ay tila may lakas na 10,000 tonelada. Nakaramdam si Chinyu ng napakalakas na pressure kahit nasa malayo siya. Parang 10,000 bundok ang unti-unting dumidiin sa kanya. Rumble. Sa wakas, ang malaking espada ay nabasag ng husto. Pilit na dagindong ang pinakawalan ni Chinyu. Ang kanyang buong katawan ay kumikinang sa gintong liwanag. Sabay na itinaas niya ang magkabilang kamao at sinalubong ang atake. Klang! Ang malaking pagsabog ay yumanig sa lupa, na naging dahilan upang ito ay dumagundong. Agad na lumubog ang katawan ni Chinyu ng ilang degrees. Nagsimulang mabasag ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang malakas na puwersa ang dahan-daang kumalat at bumalot sa buong maliit na bundok. Ang ginintoang liwanag sa katawan ni Chinyu ay lumakas, at ang Divine Dragon Power ay pinakawalan sa sukdulan. Walang silbi. Sa hindi kalayuan, umiling si Kung Yon. Noon, naisip ko rin na kaya kong tiisin ito, ngunit sa huli, halos talunin ako. Ang mga salita ni Kung Yon ay tumanggap ng pagsang-ayon ng lahat. Maging si Yan Jinyaw ay tumango. Ang discarding ito ay ang sikat na pamamaraan ni Hanshu. Hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng isang ordinaryong tao, walang pakialam na sabi ni Yan Jinyaw. Kung makakayanan niya ang pamamaraang ito, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong manalo, sabi ni Chu Heng. Pitek. Sa sandaling ito, isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw mula sa katawan ni Chinyu. Ito ay tila tunog ng mga buto na dinudurog. Gayunpaman, ang kanyang figure ay patuloy na lumubog pababa. Kahit na ang chi energy sa kanyang katawan ay pinakawalan ng sukdulan, hindi pa rin ito napigilan ang pagsugpo sa malaking espada na ito. Mabuti, mabuti. Hahaha. Sa wakas ay ipinakita ni Yan Sihay ang isang bakas ng isang ngiti. Nakahinga rin ng maluwag si Han Meng. Kung natalo siya sa harap ng napakaraming tao, tuluyang masisira ang reputasyon ng pamilya Han. Sa hindi kalayuan, ang ekspresyon ng Pavilion Master ay medyo solemn na. Ang kanyang katawan ay kumikislap sa liwanag, na parang may balak na kumilos. Sa sandaling ito, biglang umungal si Chinyu. Nagsimulang magtagpo ang gininto ang liwanag, at pagkatapos ay kumalat ito sa napakabilis na bilis. Sa isang iglap, si Chinyu ay naligo sa gintong liwanag at ang kanyang katawan ay lumaki. Kosmikong anyo. Nang makita ang discarding ito, biglang tumayo si Zia Hang na may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Kosmikong anyo. Maliban kay Zia Hang, mayroon ding ibang mga tao na nakakilala sa discarding ito. Maraming mga nangungunang powerhouse na nag-iisa sa loob ng maraming taon sa mga bisitang naruroon ngayon. Mukhang nabigla sila sa anyo ng kosmiko. Ito talaga ang cosmic form. Sumimangot si Yan Jinyaw, at isang bakas ng hangarin na pagpatay ang sumilay sa kanyang mga mata. Kuya Yan, ano ang cosmic form? Napakalakas ba nito? Tanong ni Zhuang Teng. Tinulyapan siya ni Yan Jinyaw at tumango. Nakakita ako ng mga tala sa mga sinaunang aklat ng Jingdu Martial Arts Association. Minsan daw ay ginamit ng isang tao ang pamamaraang ito para patayin ang ilang martial saints. Martial saints. Saglit na hingal ang lahat. Isang tao ang pumatay ng ilang martial saints. Anong uri ng hindi maisip na lakas iyon? Kailangang malaman ng isa na sa mundo ngayon, hindi banggitin ang mga martial saints, ngunit kahit ang martial marquises ay napakabihirang. Patuloy ni Yan Jinyaw, may kasabihan. Ang dahilan daw kung bakit kakaunti ang mga martial saints ngayon ay ang taong iyon ang pumatay ng higit sa kalahati ng mga natitirang martial saints. Kuya Yan, nagbibiro ka siguro. Paano nagkaroon ng ganoong tao sa mundong ito? Umiling si Zhuang Teng. Oo, Kuya Yan.
Hindi naman sa ayaw naming paniwalaan, pero parang fake lang ito. Tumango rin ang iba. Maging si Yan Jinyao ay nagsabi, oo, sa tingin ko rin ay peke ito. Boom! Sa ilalim ng epekto ng cosmic form, ang katawan ni Chinyu ay lumawak ng paputok. Sumabog din ang kanyang lakas sa sandaling ito. Si Chinyu ay umungal ng paulit-ulit, at ang lakas ng kanyang buong katawan ay binigay ng husto. Sa ilang sandali, ang malaking espada ay nagsimulang umatras. Imposible. Nagbago ang ekspresyon ni Han Wei. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at agad na itinaas ang kanyang malaking kamay, at isang pulang ilaw ang nahulog sa malaking pulang espada. Gotcha! Sa isang iglap, muling idiniin ang malaking espada. What bullsh asterisk T technique? Panoorin mo akong durugin ito ng isang suntok. Kinaladkad ni Chinyu ang malaking espada gamit ang isang kamay, habang pinalibutan ng nakasisilaw na gintong liwanag ang kabilang kamay niya. Ang gininto ang liwanag na ito ay dalisay sa sukdulan, at sa isang sandali, ito ay talagang naging isang nagninangas na puting kulay. Ang malaking kamao ni Chinyu ay bumasag sa malaking espada. Rumble! Ang malaking banggaan ay agad na nabasag ang malayong bulubundukin. Kung hindi lang dahil sa presensya ni Marshal Marquis, matagal nang naging guho ang venue. Pitik! Sa ilalim ng suntok na ito, nagsimulang mabasag ang malaking espada. Maraming mga bitek ang mabilis na kumalat, at ang pulang ilaw ng dugo ay dahan-daang lumabo. Boom! Sa wakas, sa ilalim ng suntok ni Chinyu, ang malaking pulang espada ay sumabog sa hangin. Paano ito posible? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Kung Yun. Siya ay isang taong personal na nakaranas ng discarding ito, kaya alam niya ang kapangyarihan ng discarding ito. Noon, kahit na isiniwalat ni Kung Yun ang lahat ng kanyang trump card, hindi pa rin niya nagawang kontrahin ang discarding ito. Ngunit ngayon, ang discarding ito ay nawasak ng suntok ni Chinyu. Paano siya maniniwala dito? Sa hindi kalayuan, ang ekspresyon ni Han Wei ay medyo hindi magandang tingnan. Tinitigan niya si Chinyu, at mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Sa sandaling ito, bigla niyang napagtanto na minamaliit niya si Chinyu. Sa takot na may makaligtaan sila sa kapanapanabik na eksenang ito, lahat ay tumitig sa eksenang ito nang hindi nangangahas na kumurap. Ang gininto ang liwanag sa katawan ni Chinyu ay nagsimulang unti-unting nawala, at ang kanyang katawan ay bumalik sa normal nitong laki. Isang patong ng pawis ang lumitaw sa kanyang noo, at higit sa kalahati ng panloob na chi sa kanyang katawan ay natupok. Masyadong nakaka-stress para sa akin ang cosmic form, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Pagkatapos, malamig siyang tumingin kay Han Wei at sinabi sa mahinang boses, kailangan kong humanap ng paraan para mabawi ang aking espiritual na kapangyarihan. Sa pag-iisip nito, nanginginig ang mga paa ni Chinyu, at ang kanyang katawan ay nabalot muli ng gintong liwanag. Ang pamamaraan na ito ay ang ikatlong antas ng Saintly Body Technique. Sa sandaling ito, ang paggamit ng Saintly Body Technique ng espiritual na kapangyarihan ay maaaring baliwalain, ngunit ang lakas ng kanyang pisikal na katawan ay maaaring ibigay sa sukdulan. Malamig niyang tiningnan si Han Wei, na nasa hindi kalayuan, at sa sumunod na segundo, biglang nawala ang kanyang figure. Pag-urong ng lupa sa 1 pulgada. Malamig na naglabas ng ilang salita si Chinyu at dumating sa harap ni Han Wei sa napakabilis na bilis. Bang! Ang mabangis na kamao ni Chinyu ay bumasag sa dibdib ni Han Wei nang may malakas na pagdurog. Agad na umatras si Han Wei ng ilang hakbang. Bago siya makahinga, humakbang pa si Chinyu. Ang katawan ni Han Wei ay pinalipad, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga dagwang sugat. Boom! Kasabay ng pag-awit ni Chinyu ng kanyang pangatlong suntok, isang matinding puwersa ang lumabas mula sa katawan ni Han Wei. Pinilit ng puwersang ito si Chinyu pabalik ng ilang hakbang. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya na ang katawan ni Han Wei ay tila natatakpan ng isang layer ng armor. Sa mabangis na ekspresyon, nagngangalit si Han Wei at sinabing, huwag mong isipin na ikaw lang ang makakalaban. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, lahat ng ipinagmamalaki mo ay hindi karapat-dapat na banggitin. Kabanata 538, Marshal Marquis. Hindi alam kung anong uri ng spell ang ginamit ni Han Wei,
ngunit ang kanyang buong katawan ay nababalot ng isang layer ng madilim na liwanag. Ang liwanag na ito ay parang patong ng baluti na mahigpit na dumidikit sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang pisikal na katawan ni Han Wei ay lumakas ng hindi mabilang na beses, at ang kanyang lakas ay tumaas ng ilang beses. Ang mga sulok ng bibig ni Qin Yu ay hindi maiwasang mapangiwi. Gusto mong makipaglaban sa pisikal kong katawan. Gaano ka kadesperado? Ang buong katawan ni Qin Yu ay kumikislap ng gintong liwanag, at paulit-ulit siyang minisyon. Ang katawan ng dalawang tao ay kumikislap sa liwanag, at ang kanilang pisikal na katawan ay halos umabot sa pinakamataas sa sandaling ito. May bulong-bulungan na ang pisikal na katawan ni Qin Yu ay walang kapantay sa mundo. Ngayon, sa wakas ay masasaksihan natin ito ng ating mga mata, walang pakialam na sabi ni Zhuang Teng at ng iba pa sa di kalayuan. Gusto ko ring makita kung ang pisikal na katawan ni Qin Yu ay kasing lakas ng sinasabi ng mga alamat. Bago pa sila makapag-isip, lumapit na si Han Wei. Ang kanyang katawan ay gumuhit ng isang arco sa hangin habang dinadala nito ang isang madilim na liwanag habang siya ay agad na nakarating sa harap ni Qin Yu. Si Qin Yu ay hindi nataranta. Inactivate niya ang Absolute Beginning Sacred Fist, at sinalubong ito ng gintong liwanag. Klang! Isang tunog na parang bakal na nagbabanggaan ang pumasok sa tenga ng lahat. Kumukulo ang dugo ni Qin Yu. Para siyang hindi matatalo na war god habang sinuntok niya si Han Wei ng malakas na puwersa. Ito ay purong pisikal na away ng dalawang partido. Walang napakarilag na galaw, tanging ang salpukan ng malalakas na katawan. Tuloy-tuloy na umalangaw-ngaw ang mga kalabog. Sa isang sulyap, makikita lamang ng isa ang dalawang sinag ng liwanag na magkakaugnay. Napatingin ang lahat sa eksenang nasa harapan nila at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Para maging napakalakas ng kanyang pisikal na katawan sa mga tuntunin ng katigasan lamang, nabubuhay siya sa kanyang reputasyon. Ang pisikal na katawan ni Qin Yu ay talagang naaayon sa reputasyon nito, ang nangungunang spell ni Han Wei ay talagang hindi nagdulot ng anumang malaking pinsala. Ang mga young masters ng mga maharlikang pamilya ng Jingdo ay pinagmamasdan ding mabuti ang eksena. Sa nakikita ng mata, parang leeg at leeg ang dalawa. Boom! Nagkaroon na naman ng head-on collision sa magkabilang kamao. Ang nakakakilabot na puwersa ng kamao ay parang kanyon na sumasabog sa pagitan nilang dalawa. Lumiwanag ang gininto ang liwanag ni Qin Yu. Ang kanyang titig ay determinado, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa hindi matatalo na lakas. Ganun din si Han Wei. Paulit-ulit siyang umungol, para siyang nakikipaglaban sa kanyang buhay sa linya. Sa isang kisap mata, 12-dosenang suntok na ang palitan nilang dalawa, ngunit hindi pa rin nila matukoy kung sino ang mananalo. Mamatay! Itinaas ni Han Wei ang kanyang ulo at umungol ng galit. Isang alon ng liwanag ang bumalot sa kanyang braso, at sa wakas ay sumabog sa kanyang kamao. Malamig na sinabi ni Qin Yu, hindi mo ako kakampi kung lalaban ka gamit ang iyong pisikal na katawan. Ikinaway ni Qin Yu ang kanyang kamay, at ang gintong liwanag ay sumikat. Ang kanyang kamao ay naging isang palad, at isang nakasisilaw na gininto ang liwanag ang bumungad sa kawalan bago malakas na hamampas sa katawan ni Han Wei. Phew! Sa ilalim ng hampas ng palad na ito, agad na lumipad ang pisikal na katawan ni Han Wei, at isang subo ng dugo ang umagos mula sa kanyang bibig. Lumakas ang loob ni Qin Yu habang lumalaban siya. Ang kanyang magulong katawan ay talagang karapat-dapat sa reputasyon nito, at halos walang sinuman sa parehong antas ang maaaring makipagkompetensya sa kanya sa mga tuntunin ng pisikal na katigasan. Nagngangalit si Han Wei. Itinaas niya ang kanyang ulo at galit na umungol bago kinuyam muli ang kanyang kamao. Boom! Paano siya mabibigyan ni Qin Yu ng pagkakataon? Ang shrinking ground into an inch technique ay na-activate sa sandaling ito. Bago pa makapag-react si Han Wei, sinuntok na naman siya sa dibdib. Wow! Ibinuka ni Han Wei ang kanyang bibig at iniluwa ang isang subo ng dugo. Hindi siya makakalaban sa kanya sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang pisikal na katawan. Sa itaas, si Zia Hang ay agad na nabalisa. Kung magpapatuloy ito, si Han Wei ay tiyak na mabubugbog hanggang mamatay ni Qin Yu. Tian Sihay at ang mga ekspresyon ng iba ay lubhang hindi magandang tingnan.
Malamig na pinanood ni Yan Sihay ang eksenang ito, at halata sa sarili ang kanyang sama ng loob. Kumapang si Han Wei mula sa lupa. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay nagpaputok ng paputok at umatras. Gusto mong tumakbo. Huli na. Gumuso si Chinyu. Nanginig ang mga paa ni Chinyu, at isang spell ang na-activate. Agad na bumagal ang mga galaw ni Han Wei. Ito ang Heavy Falling Space spell na na-activate ni Chinyu. Sa ilalim ng spell na ito, si Han Wei ay walang matatakbuhan. Pakiramdam niya ay nabalot ng putik ang buong katawan niya, at may kapansanan ang kanyang mga galaw. Sampal. Tinampal muli ni Chinyu ang mukha ni Han Wei. Ang sampal na ito ay halos makabasag ng mga buto ng mukha ni Han Wei. Boom! Inactivate ni Chinyu ang Absolute Beginning Sacred Fist at binasag ito sa dibdib ni Han Wei. Sa isang iglap, lumitaw ang mga bitek sa madilim na liwanag ni Han Wei. Ito ba ang teknik mo? Ito ay walang kahanga-hanga. Sumigaw si Chinyu at naghagis ng isa pang suntok. Sa ilalim ng suntok na ito, ang ilaw sa katawan ni Han Wei ay sumabog bago inihayag ang kanyang pisikal na katawan. Sampal. Itinaas ni Chinyu ang kanyang malaking kamay at marahas na ibinaba ito kay Han Wei. Kung wala ang proteksyon ng kanyang spell, ang pisikal na katawan ni Han Wei ay hindi dapat banggitin. Ang welga na ito ay walang awa na sinampal si Han Wei sa lupa. Karamihan sa kanyang mga buto ay nasira, at sariwang dugo ang bumalot sa kanyang buong katawan, na naging dahilan ng kanyang hitsura ng napakasama. Ang lahat ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Walang nag-aakala na ang labanang ito ay magtatapos sa ganito. Mukhang natatalo si Han Wei. Pinabugbog lang siya. Ang mga aristokratikong pamilya ay tuluyang mapapahiya. Kung magpapatuloy ito, malamang nabugbugin si Han Wei hanggang mamatay. Sa entablado, si Yan Sihay ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pinandilatan niya si Han Meng at malamig na sinabi, ito ba ang ibig mong sabihin na dapat manalo? Ito lang ba ang mayroon ng anak mo? Ang ekspresyon ni Han Meng ay lalong hindi magandang tingnan. Sa sandaling ito, si Han Wei ay tinatapakan na parang patay na aso. Nakita ito ni Han Meng at naramdaman ang sakit ng kanyang puso. Ganyan ba kayong mayabang? Hindi mo ba ako tinatawag na hamak na langgam? Malamig na sabi ni Chinyu habang itinaas ang kanyang gintong palad. Ito ba ang lakas ng maharlika mong pamilya? Ngayon, sisirain ko ang iyong tinatawag na kay-abangan. Pagkatapos ng bawat pangungusap, isang suntok ang damapo sa katawan ni Han Wei. Tuloy-tuloy ang paglabas ng dugo ni Han Wei, at lumitaw ang mga bitek sa kanyang katawan. Ang mga buto sa kanyang katawan ay hindi na mabilang na nabali, at mukha siyang duguan. Ziyahang, may pagkakataon pa ba si Han Wei na manalo? Tila hindi na ito napigilan ni Yan Sihay habang malamig niyang pinagmamasdan si Ziyahang at malamig na sinabi. Huminga ng malalim si Ziyahang at sinabing, Mr. Yan, huwag kang mag-alala, hindi pa ginagamit ni Han Wei ang kanyang trump card. Malakas na nagmura si Yan Sihay, kung gayon, ano ang hinihintay niya? Kailangan ba niyang maghintay hanggang sa siya ay mabugbog hanggang mamatay? Ang pamilya yan ay lubos mong pinahiya. Si Ziyahang ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Ang kanyang ekspresyon ay hindi magandang tingnan, at hindi niya mapigilan ang pagmumura sa loob. Naisip ni Ziyahang sa kanyang sarili, sinabi ko sa iyo na kumilos ka kanina, ngunit hindi ka nakinig. Sino ngayon ang sinisisi mo? Boom! Sa larangan ng digmaan, sumuntok si Chinyu. Para bang hawak niya ang kapangyarihan ng universo sa kanyang kamay habang walang awa niyang sinuntok si Han Wei. Gayunpaman, si Han Wei, na nakahandusay sa lupa na parang patay na aso, ay nagpakawala ng isang paputok na dagindong sa sandaling ito. Ang kanyang panloob na chi ay tumataas sa bilis na nakikita ng mata. Sa isang maikling sandali, nalampasan niya ang kalahating hakbang na Martial Marquee Realm at naabot ang Martial Marquee Realm. Bang! Ikinaway ni Han Wei ang kanyang kamay, at ang suntok ni Chinyu ay madaling natunaw. Chinyu? Papatayin kita. Kinuyam ni Han Wei ang kanyang mga kamay at umungol ng galit. Isang nakakatakot na internal chi ang dumaan, at sa ilalim ng internal chi na ito, napaatras si Chinyu. Siya ay, isang martial marquee. May sumigaw sa gulat.
Talagang pumasok si Han Wei sa martial marquee realm sa sandaling ito. Kabanata 539, Pagsabog ni Qin Yu. Ang panloob na chi ni Han Wei ay biglang tumaas, na naging dahilan upang ang lahat ay namutla sa takot. Kahit ang ekspresyon ni Qin Yu ay hindi magandang tingnan. Ang kapangyarihang ito, ay sa martial marquee realm. Talagang nakalusot si Han Wei sa oras na ito. May sumimangot at nagtanong. Hindi tama yan. Ang pagpasok sa martial marquee realm ay tiyak na magdadala ng isang makalangit na kapigatian, ngunit hindi ginawa ni Han Wei. Tian Jinyaw, na tahimik sa lahat ng oras na ito, ay walang pakialam na sinabi, ito ay isang lihim na pamamaraan. Ang discarding ito ay maaaring magbigay daan sa isang tao na makapasok sa martial marquee realm sa loob ng maikling panahon, ngunit hindi ito mapapanatili ng masyadong mahaba. Sa karamihan, maaari itong tumagal ng kalahating oras. Narinig ko na rin. May alingaw-ngaw na ang paggamit ng pamamaraang ito ay may malaking epekto sa katawan. Maaari itong maging sanhi ng malubhang pinsala sa pinakamaliit, at sa pinakamasama, maaari itong makaapekto sa pagsulong ng paglilinang sa hinaharap. Bahagyang tumango rin si Chu Heng. Mukhang napilitan talaga si Han Wei sa isang sulok. Kahit na sa napakalaking panganib, gusto pa rin niyang patayin si Qin Yu. Kung hindi mamatay si Qin Yu ngayon, tiyak na magiging malaking kalaban natin siya sa hinaharap. Hindi na sila nagsalita pa at tumingin sa direksyon ng battlefield. Ang panloob na chi ni Han Wei ay umabot na sa ibang antas. Sa ilalim ng panloob na chi na ito, maging si Qin Yu ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pag-aalala. Kailangang malaman ng isa na pagkatapos tumuntong sa martial marquee realm, ang lakas ng isa ay papasok sa ibang antas. Ito ay hindi na isang tanong kung ang isa ay maaaring tumawid ng mga ranggo upang labanan. Ito ay katumbas ng dalawang magkaibang mundo. Dalhin mo. Angal ni Han Wei kay Qin Yu. Isang dagindong lang ang naging dahilan ng pag-ungol ng hangin. Ang panloob na chi na nasa loob ay parang bombang tumutusok kay Qin Yu. Mabilis na pinag-cruise ni Qin Yu ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang noo upang protektahan ang kanyang mukha. Klang! Ngunit kahit na ganoon, paulit-ulit pa ring napaatras si Qin Yu ng puwersang ito. Talagang nabubuhay ang martial marquise sa kanilang reputasyon. Hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Qin Yu. Isang dagindong lamang ang naglalaman ng gayong kapangyarihan. Ang suntok na ito ay maaaring magbuwag ng mga sukat. Sa pagharap kay Han Wei, na nakarating na sa martial marquee, si Qin Yu ay hindi nang ahas na maging pabaya. Huminga siya ng malalim at tinawag ang Venerable Fifth Mountain. Nakatingin sa Venerable Fifth Mountain na nakasabit sa itaas ng kanyang ulo, hindi napigilan ni Han Wei na tumawa ng baliw. Qin Yu? Sa harap ng ganap na lakas, anumang magic artifact ay hindi dapat banggitin. Sa sinabi nito, humakbang si Han Wei. Ang bawat hakbang niya ay tila napakalakas, na nagiging sanhi ng pag-ungol ng isa. Boom! Ikinaway ni Han Wei ang kanyang malaking kamay, at ang tila manipis na paggalaw ay nagpalipad kay Qin Yu. Sa ilalim ng hampas ng palad na ito, maging ang kagalang-galang na ikalimang bundok sa itaas ng kanyang ulo ay nagsimulang bahagyang manginig, na para bang ito ay ipapalipad. Umakyat si Qin Yu mula sa lupa. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi sa mahinang boses, kapag kaharap ang isang martial marquee, wala akong lakas para gumanti. Boom! Bago pa makapag-react si Qin Yu, muling sumuntok si Han Wei. Hindi naglakas loob si Qin Yu na gawin ang suntok. Nagmamadali siyang umatras. Gayunpaman, kahit na ang hangin mula sa suntok ay pinilit si Qin Yu pabalik. Malakas ang impact ng katawan niya. Ha. Kumagalpak ng tawa si Han Wei. Ito ba ang lakas ni Martial Marquee? Ha. Qin Yu? Dead meat ka ngayon. Kasunod ng malakas na sigaw ni Han Wei, humakbang siya patungo sa Qin Yu. Ang kanyang napakabilis na bilis ay nag-iwan pa ng isang after image sa lugar. Ang ekspresyon ni Qin Yu ay lubhang nagbago. Muli niyang ginamit ang heavy falling space sa pagtatangkang harangan si Han Wei. Gayunpaman, si Han Wei, na nakarating na sa kaharian ng Martial Marquee, ay hindi naapektuhan. Niyugyug lang niya ang kanyang katawan at nabasag ang heavy falling space.
Wala sa mga spell mo ang dapat banggitin, hahaha. Tawa ng tawa si Hanwei. Ang kanyang panloob na chi ay biglang pinakawalan, at agad na naramdaman ni Chinyu na parang ang kanyang mga balikat ay lumalaban sa isang napakalaking puwersa. Hindi siya makagalaw. Bang! Biglang dinurog ng kamao ni Hanwei ang dibdib ni Chinyu. Agad na bumagsak ang dibdib ni Chinyu, at ang kanyang matigas na pisikal na katawan ay hindi dapat banggitin sa sandaling ito. Wow! Isang subo ng sariwang dugo ang biglang tumalsik sa kanyang bibig. Ang kanyang mga panloob na organo ay tila nagkaroon ng matinding epekto. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Tiniis niya ang sakit ng kanyang katawan at sinubukang tumayo. Ngunit sa sandaling ito, gumawa na si Hanwei ng isa pang hakbang pasulong. Itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ang katawan ni Chinyu. Klang! Ang katawan ni Chinyu, natatayo na lang, ay muling bumaon sa lupa. Maging ang kanyang katawan ay nagsimulang magpakita ng mga bitek, at lahat ng gintong liwanag ay nawala. Naaalala mo pa ba? Tinapakan kita ng ganito noon. Tawa ng tawa si Hanwei. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit, at nakaramdam siya ng matinding kahihiyan sa loob. Hindi ako dapat magdusa ng kahihiyan sa harap ni Rozo. Masakit na sabi ni Chinyu. Alam niyang nanunood si Yan Rozo mula sa itaas. Ang pagdurusa ng kahihiyan sa harap ng babaeng mahal niya ay pahirap. Sinubukan ni Chinyu ang kanyang makakaya na bumangon, ngunit imposibleng maitawid ang agwat sa pagitan ng kanilang mga kaharian, at wala sa kanyang mga galaw ang dapat banggitin. Sa entablado, medyo pangit ang ekspresyon ng Pavilion Master. Dahan-dahan siyang bumangon, parang gusto niyang kumilos. Huwag kang mag-alala. Sa sandaling ito, pinahinto ni Old Mysterian ang Pavilion Master. Bigyan mo siya ng oras. Naniniwala ako na hindi basta-basta mahuhulog si Chinyu. Kumunat ang noo ng Pavilion Master. Bagamat hindi niya kinaya, napaupo siya sa huli. Chinyu? Kung kaya kitang tapakan sa unang pagkakataon, kaya kitang tapakan sa pangalawang pagkakataon at pangatlong beses. Isa ka lang uod na umiiral para yarakan ko. Si Hanwei ay tumawa ng baliw na may walang humpay na ekspresyon. Hanwei? Huwag kang mag-aksaya ng oras. Patayin siya ng direkta. Sigaw ni Ziyahang mula sa itaas. Alam niya na kalahating oras lang ang mayroon si Hanwei. Kung makakatigil si Chinyu ng kalahating oras, wala nang pagkakataon si Hanwei na manalo. Ibinaba ni Hanwei ang kanyang ulo at tumingin kay Chinyu, na naapakan. Ngumisi siya at sinabing, kahit ayokong mamatay ka ng ganoon kadali, wala akong magagawa. Gusto nilang lahat na mamatay ka sa lalong madaling panahon. Kaya, mas mabuting mamatay ka na. Habang nagsasalita siya, nagsimulang magtipon ang liwanag sa palad ni Hanwei. Ang kapangyarihang ito ay naglalaman ng kapangyarihang wasakin ang mundo. Kahit malayo, nanginginig pa rin sa takot ang mga tao. Chinyu. Ang Pavilion Master ay tila hindi na ito kayang pigilan. Pilit siyang tumayo habang pinagmamasdan ang venue na ito. Sa sandaling ito, nakapikit ang mga mata ni Chinyu. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang sumilay sa kanyang isipan, at hindi mabilang na mga spell ang dumaan. Ang aking ama ay malamang na nag-iwan ng mga katulad na spell. Yumangay si Chinyu sa loob. Bilis, kailangan kong mahanap ito sa lalong madaling panahon. Kung maaari mong pilitin na makapasok sa Martial Marquee Realm, kaya ko rin. Ang liwanag sa palad ni Hanwei ay lumakas, at ang buong lupa ay nagsimulang manginig. Pumunta ka sa Hle. Pilit na umungol si Hanwei, at ang liwanag sa kanyang kamay ay agad na kinaladkad pasulong. Boom! Sa isang iglap, ang venue ay naging isang malawak na kalawakan ng puti, at halos walang malinaw na nakikita. Nakita ito ni Ziyahang, na nasa entablado, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Sa wakas nalutas na namin ang malaking problemang ito. Tinapik ni Ziyahang ang kanyang dibdib. Tahimik ang venue, at lahat ay nakatingin sa gitna ng malawak na kalawakan ng puti. Ano ang gintong ilaw na iyon? Si Chinyu. Hindi talaga siya namatay. Paano ito posible? Sa isang sulyap, isang figure lang ang nakikita nila sa gitna ng malawak na kalawakan ng puti.
Naikuyom ng figure ng tao ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga mata ay malamig sa yelo, at ang kanyang katawan ay nabahira na naman ng gintong liwanag. Kabanata 540, Pagdurog ng pagkatalo. Naliligo sa gininto ang liwanag ang kanyang katawan at wala ni isang sugat ang makikita. Hindi lang humina ang kanyang panloob na chi, ngunit mas malakas din ito kaysa dati. Ano? Anong nangyayari? May sumigaw. Pwede bang, nakapasok na rin siya sa ranggo ng Marshal Marquis. Sa entablado, ang ekspresyon ni Zia Hang ay agad na naging mapula. Napasubsob siya sa upuan sa kawalan ng pag-asa. Nangyari na ang pinakakinatatakutan niya. Si Qin Yu ay talagang may lihim na pamamaraan para piliting pataasin ang kanyang lakas. Kailangang malaman ng isa na sa magulong katawan, ang Marshal Marquis Realm ay gumawa ng mga mundo ng pagkakaiba. Pagkatapos ng paghakbang sa Marshal Marquis, opisyal na tinanggap ng magulong katawan ang sarili nitong malakas na yugto. Sa yugtong ito, maaaring sugpuin ng magulong katawan ang karamihan sa mga pangangatawan. Kahit anong pangangatawan iyon, hindi nila kayang makipagkompetensya sa magulong katawan sa yugtong ito. Unti-unting nawala ang puting liwanag, at sa wakas ay lumitaw ang matibay na katawan ni Qin Yu sa harap ng lahat. Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Han Wei, at ang nakamamatay na internal chi ay lumabas sa kanyang mga mata. Ito ba ang kapangyarihan ng isang Marshal Marquis? Naramdaman ni Qin Yu ang lumalakas na internal chi sa kanyang katawan, at hindi niya maiwasang umasa dito. Bagamat manipis na linya lamang ito, masyadong malaki ang agwat. Sa sandaling ito, nakaramdam si Qin Yu ng pagmamataas sa loob. Naramdaman pa niya na kung ang lahat ng naruroon ay sabay-sabay na umatake, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Sa hindi kalayuan, tinitigil ni Han Wei si Qin Yu na may bakas ng ayaw sa kanyang mga mata. Ikaw, paano mo nagawa? Si Han Wei ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Malamig na sinabi ni Qin Yu, mas mabuting magtanong ka sa Hle. Habang nagsasalita siya, hakbang-hakbang si Qin Yu patungo kay Han Wei. Inihayag ni Han Wei ang isang baliw na ekspresyon habang siya ay umungal ng buong lakas, paano kung napunta ka sa ranggo ng Marshal Marquis? Ako, si Han Wei, ay hindi matatakot sa iyo. Ikinaway ni Han Wei ang kanyang kamay, casual na nagpakawala ng isang pamatay na hakbang na naglalaman ng nakamamatay na internal chi. Mga sinag ng liwanag na bumaril patungo kay Qin Yu. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay halos mapunit ang hangin, at lumitaw ang mga bitek sa lupa. Walang ekspresyon si Qin Yu habang patuloy na naglalakad patungo sa Han Wei. Nang malapit nang dumampi ang sinag ng liwanag kay Qin Yu, casual na ikinaway ni Qin Yu ang kanyang kamay. Sampal. Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw habang ang mga sinag ng liwanag ay nagkalat ng isang sampal. Paano ito posible? Ang ekspresyon ni Han Wei ay nagbago ng husto. Patong-patong na pawis ang lumitaw sa kanyang noo. At ang mga ekspresyon ng mga tao sa paligid, kabilang si Marshal Marquis Bai, ay medyo pangit. Kahit na sila ay umakyat, malamang na hindi sila maglalakas loob na maliitin ang pamamaraan ng pagpatay na ito. Hindi ako naniniwala. Umuungol si Han Wei, at hindi mabilang na mga kilusan ng pagpatay ang bumasag patungo kay Qin Yu. Gayunpaman, hindi nito mapigilan si Qin Yu sa pagsulong. Ang kanyang gininto ang pisikal na katawan ay napakalakas. Hindi siya natatakot sa mga pamatay na galaw ni Han Wei. Napuno ng kabaliwan ang ekspresyon ni Han Wei. Sa isang malakas na dagindong, ang kanyang dalawang kamay ay nagtaas ng parang disc na ilaw. Ang teknik na ito ay minana rin kay Han Shu. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay maaaring sirain ang mundo. Ang kondensasyon lamang ng mga galaw ay nakadama ng bakas ng takot sa mga tao. Maging si Zhuang Teng at ang iba pa ay naapektuhan. Lahat, magkapit kamay at protektahan ang venue. Marami sa mga Marshal Marquises ang may solemn na ekspresyon sa kanilang mga mukha habang nagmamadaling sinabi. Punta ka sa Hle. Pilit na umuungal si Han Wei. Ikinumpas niya ang dalawang kamay pasulong, at ang sinag ng liwanag na iyon ay agad na bumagsak patungo kay Qin Yu mula sa lahat ng direksyon. Malamig ang ekspresyon ni Qin Yu. Naikuyom niya ang kanyang kamao at sumigaw, break. Sa isang iglap, lumiwanag ang gintong liwanag sa lahat ng direksyon.
Ikinuyom ni Chinyu ang kanyang gininto ang kamao at binasag ito ng puwersang makadudurog ng kahoy. Boom! Sa isang suntok lang, nabasag agad ang ilaw na pinalapot ni Hanwei. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang paglalakad ni Chinyu. Baka sa mukha ni Hanwei ang takot. Sa sandaling ito, talagang natatakot siya. Paano ito posible? Paulit-ulit na inuulit ni Hanwei ang mga salitang ito. Ikaw, Chinyu, ay langgam lang sa ilalim. Anong karapatan mong labanan ako? Umungol si Hanwei habang halos malaglag. Pero isang malutong na sampal lang ang isinagot sa kanya. Ang sampal na ito ay na-rapture ang kalahati ng mukha ni Hanwei. Sinubukan ni Hanwei na lumaban, ngunit hindi niya kayang saktan si Chinyu. Palagi mo akong tinatawag na hamak na langgam. Saan mo nakuha ang pakiramdam ng pagiging superior na ito? Malamig na tiningnan ni Chinyu si Hanwei. F-sick ka. Kinuyam ni Hanwei ang kanyang kamao at hinampos ito sa mukha ni Chinyu ng mabangis. Itinaas ni Chinyu ang kanyang kamay at madaling hinawakan ang kamao ni Hanwei. Kinagat ni Hanwei ang kanyang mga ngipin. Gusto niyang kumawala, ngunit nalaman niyang hindi na siya makakalaya. Paano ito nangyari? Ang mukha ni Hanwei ay puno ng ayaw. Gumisi si Chinyu. Nagsisisi ka ba na hindi mo ako pinatay kanina? Imposible. Hindi siya pinakinggan ni Hanwei at paulit-ulit na inuulit ang mga salitang ito. Ako ang young master ng pamilyahan. Ako ay isang taong ipinanganak upang mas mataas sa iyo. Umungol si Hanwei. Kayong grupo ng mga langgam dapat lumuhad sa harap ko at sumuko. Anong karapatan mo para kalabanan ako? Ikaw grupo ng sampal. Bago matapos ni Hanwei ang kanyang mga salita, ang kanyang baba ay nabasag ng isang sampal. Anong panahon ito? Nakatira ka pa ba sa Qing Dynasty? Tumingin si Chinyu kay Hanwei mula sa itaas. Si Hanwei ay nasa matinding dalamhati. Ang lahat ng kanyang pagmamataas at pagmamataas ay nasira sa sandaling ito. Halika, lumuhod ka. Tingnan ko kung paano humingi ng awa ang isang mayabang na young master na tulad mo. Pinakawalan ni Chinyu si Hanwei at malamig na sinabi. Nawalan na ng kakayahang lumaban si Hanwei. Ang kapangyarihan ng martial marquee sa kanyang katawan ay nagsimula ring unti-unting mawala. Anak, sa itaas, lalong umungal si Hanmeng. Sa wakas ay naging ganap na malamig ang ekspresyon ni Yan Sihai. Bitawan mo ang anak ko. Galit na tumayo si Hanmeng. Sinulyapan ni Chinyu si Hanwei, na nakahiga sa lupa na parang patay na aso, at nginisyan. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya papatayin, dahil hindi na siya banta sa akin. Ikaw. Namula ang mukha ni Hanmeng, ngunit wala siyang paraan para pabulaanan siya. Walang umasa na ang mataas at makapangyarihang young master na si Hanay Haantong sa ganito. Ang labanan na pinasigla sa loob ng isang buong taon ay tila natapos na sa sandaling ito. Pagkatapos na tumapak si Chinyu sa ranggo ng isang martial marquee, si Hanwei ay walang lakas na gumanti. Nakakatakot. Hindi napigilan ni Zhuang Teng na mapasigaw. Tumango rin si Chu Heng at sinabing, kung talagang pumasok ang batang ito sa hanay ng martial marquee, ito ay isang kapahamakan para sa atin. Alinman ay alisin natin siya, o huwag maging kaaway sa kanya. Kahit ganoon ang nangyari, matagal nang nag-aaway ang magkabilang panig, kaya paano magkakaroon ng pagkakataong mapagan ang mga pangyayari. Sa isang kahangahangang hitsura, si Chinyu ay nakatayo sa gitna ng larangan ng digmaan at iniwas ang kanyang tingin sa harap. Nanalo ako. Ayon sa kasunduan, dadalhin ko si Rozo ngayon, malamig na sabi ni Chinyu.